Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala naman ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video o reflection, stress ka ba sa buhay? Ano nga ba talagang dapat gawin pag dumarating yung mga matitinding pagsubok sa ating buhay? Kasi alam naman natin guys, kasama na yan sa ating mga pamumuhay araw-araw. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, na dito sa mundo ay magkakaroon ka ng trouble. Wala siyang pinangako kahit sa mga propeta niya, sa mga santo natin bilang katoliko, hindi niya pinangako na wala kang problema dito sa mundo. Basta maniwala ka lang sa akin at magtiwala. Walang ganon. Even siya, nagkaroon siya ng mga problema dito sa mundo. Kinutsa ng mga tao, di ba? Tinawag siya na leader ng mga demonyo, na at kung ano-ano pa mga masasakit na salita. At physically, di ba? Sinaktan din siya. So, dito sa mundo ay kasama talaga natin yung stress. Kaya ang hingin natin ay yung maging malakas ang ating pananampalataya para ito malampasan at paglabanan natin ng matindi na kasama ang ating Panginoon Diyos. Diba? So, sa dami mo nang iniisip, financial, physical, pamilya, lahat yan may halong problema guys. Walang hindi, walang hindi problema dyan. May mga problema. Pero siyempre, hindi naman lahat problema guys. Meron din mga magagandang nangyayari. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 13, and also that every man should eat, drink, and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. So, ibig sabihin guys, sabi dito, ay nararapat sa tao ay kumain, uminom, at magsaya. Dahil yan ay kaloob o regalo, gift of God ng ating Diyos. So, kailangan i-enjoy din natin ito. Huwag nang isip ng mga problema. Kaya gaya na sabi ko, hindi mawawala ang problema. Lagi lang nandyan. Di ba? Kasi yung mga iniisip natin problema guys, lumalabas yan sa katawan natin. At yan ay nagiging sanhi ng sakit. So, halimbawa, di ba? Sa financial, talagang nababankrupt ka na. Problemado ka na, marami na pang babayaran utang, di ba? Sa kakaisip mo, minsan hindi ka na makatulog. Totoo yun, di ba guys? Lalo na pag mga dumadanas dito guys. Iniisip mo kung paano ka ngayon magbabayad. At ang masakap yung wala ka pang pambayad, talagang hindi ka makakatulog. Di ba? Nagiging insomniac ka na, di ba? Insomatic ka na. Talagang iniisip mo na yun kung ano nga ang gagawin mo. So sa ganung paraan, sa kakaisip mo, hindi ka nakakatulog, natural, kukulangin ka sa tulog. Di ba? Pag kinulang ka na sa tulog, pagod ka na, gutom ka pa, ano mangyayari? Sablay ang mga desisyon mo sa buhay. So, kailangan natin mag-enjoy daw, magpahinga. Di ba? Pag marami kang problema, magdasal ka ng malalim. Tahimik at sincere. Pumunta ka ng simbahan, o kaya sa kwarto ka, magdasal ka. Pagkatapos matulog ka, magpahinga ka muna. Magpahinga ka lang muna. Kasi pagka hindi ka nagpahinga, nagkasakit ka, di ba? Nalobat ang iyong katawan, anong mangyayari sa'yo? Lalo kang hindi makakapag-isip ng mabuting solusyon. Lalo kang manghihina. Di ba? Kung mahina ng katawan, wala ka nang magagawa. Lalo na kung malala na sakit mo. Kung bedridden ka na, may cancer ka na, parang wala na talagang pag-asa. Di ba? Parang cellphone lang din yan, guys. Gaano man kamahal, di ba? Yung iPhone, di ba? 100,000 man ang presyo niyan. Kahit gaano pa yung kamahal. Pag yan nalobat na, ni isang text, ni isang chat, hindi ka na makaka-send ng mga message mo. Di ba? Ganun din yan sa buhay ng tao. Kaya kailangan, habang namumblema tayo, huwag niyong pabayaan ng sarili. Tulog muna kayo. Habang natutulog kasi tayo, ang nagtatrabaho ay ang ating Panginoon Jesus. Ginagawa na niyang paraan yung mga problema mo. Basta sa kanya ka lang laging magtiwala at manampalataya. Huwag kang kumapit sa patalim. Kumapit ka sa panalangin.
Ang sa ganun, ano man lang yung nararanasan na stress ngayon, di ba? Ay iyong malalagpasan. Parang si Saint Joseph yan, guys. Diba? Si Saint Joseph, nung nalaman niya na itong si Mama Mary, di ba? Ay nagdadalang tao. Siyempre, kakasal na sila, di ba? Parang sa buhay natin, ba, girlfriend mo ngayon. Mahal na mahal mo. Pero nalaman mo, buntis pala. At alam mo na hindi ikaw yung ama ng bata o nakabuntis. Anong mangyayari sa iyo ngayon? Di ba? Maano ka, matuturete ka, ma-stress ka talaga, hindi ka makatulog. Talagang lagi nang iniisip mo. Di ba? Yun ang mangyayari sa iyo ngayon. Kaya, anong ginawa ni Saint Joseph? Natulog siya. The sleeping Joseph. Sabi nga, di ba? So habang natutulog siya, may nagpakita sa kanyang anghel sa panaginip niya. Anong sabi niya? Pakasalan mo itong si Maria. Dahil ang kanyang dinadala ay galing sa banal na espiritu. Di ba? At tatawagin mo Jesus. So yun ang ginawa niya. Nagpahinga, nagpalakas, para masolusyonan ng problema. Para yung mga desisyon natin sa buhay ay akmang-akma at tama dun sa solusyon sa ating mga problema. Kaya napakalaga po. Kaya nga ginawa yung gabi ng ating Diyos, di ba? Para ang tao makapagpahinga, para makapag-recharge, di ba? Habang natutulog, paggising mo, nasa kondisyon na yung katawan mo, malakas ka na. Di ba? At makakagawa ka, makakaisip ka na ng magandang solusyon. Siyempre, iuna mo muna yung panalangin, tapos yung action mo. Diba? Tama lang na magsipag tayo, guys. Hindi yung masama yan. Pero kailangan mong ipahinga yung sarili mo. Huwag ka nang manghinayang kung konting pera na lang. Di ba? Minsan mag-OT ka ng OT pero kulang ka na sa tulog, pagod ka na, manghihina ka at magkakasakit. Yung in-OT mo, baka mamaya, ibayad mo lang din sa hospital. Di ba? Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, lalo na sa dumaranas ng matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansya. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at magtiwala sa regalo ng ating Diyos. Ay tsak yun. Ano man yung kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun yung pagkakaloob sa tamang pangalan. So tayo rin manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa kanyang buhay. Matagal ng bedridden, Lord, sa hospital o sa bahay. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung karamdaman. Lalo-lalo na po, Lord, ang kanyang nagpapahirap sa kanyang katawan. At alam naman po naman namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. I-bless niyo po, ibalik kanyang kalakasan para sa kanyang pamilya. Ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo, kawatak-watak, nasisira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang samahan at magkapatawaran sa kanilang mga nagawang mga sakitan kung kaya't nagkakagulo sila. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganoon din po, Lord, sa mga kapatid naming walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng mga gamot, pambaon sa mga bata. I-bless niyo po, Lord, ng aming hanap buhay para sa aming pamilya. Wala po kami magagawa kung wala kayo, Lord. Kaya huwingin po kami ng kapatawaran sa aming mga kainahan at sa aming mga kasalanan. So, lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.